Kumusta sa inyong lahat? Ako si Bianca Manalo. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang ito. 6 na lihim sa paglalakbay para sa mga nakatatanda na talagang itinatago ng mga airline. Bilang isang dating chief flight attendant na may 15 taong karanasan, marami akong nakita. Ang paglalakbay paglampas ng edad 40 ay dapat magbigay ng kalayaan, hindi pagkadismaya. Ngunit ang totoo, tahimik na sinasamantala ng industriya ng paglalakbay. Ang mga nakatatandang biyahero umaasa na tatanggapin mo ang mga pagkaantala, kakulangan sa ginhawa at mataas na presyo bilang bahagi lamang ng usapan. Nararapat kang makakuha ng mas mahusay. Matapos makipag-usap sa mga retiradong flight attendant, insider travel agent at hotel manager, natuklasan namin ang 6 na lihim sa paglalakbay para sa mga nakatatanda na talagang itinatago ng mga airline. Dahil sa sandaling malaman mo ang mga ito, magbabago ang lahat. Hindi lang ito basta tips sa paglalakbay. Ito ay mga napatunayang estratehiya para sa mga nakatatanda na nagpoprotekta sa iyong kalusugan, nagbubukas ng mga VIP perks at nagpapababa ng gastos sa paglalakbay ng hanggang 70% habang ginagawang mas maayos at mas masaya ang bawat biyahe. At ang pinakamakapangyarihang pagbabago, hindi lang ito kung ano ang iyong ipinapareserve o paano ka mag-book, kundi kung paano ka mag-isip. Manatili ka sa amin hanggang sa huli dahil ang lihim na pang-6 ay nagbubunyag ng kaisipan na ginagamit ng mga bihasang manlalakbay na mahigit 40 upang gawing bagong pakikipagsapalaran ang bawat hamon. Bago tayo sumisid, i-like at i-subscribe. Mayroon pa kaming mas makapangyarihang tips sa paglalakbay para sa mga nakatatanda na paparating. Simulan na natin. Lihim na panimula ang 70-30-10 na sistema ng proteksyong medikal. Karamihan sa mga nakatatanda ay maling naghahanda sa paglalakbay na katuon sa pag-iimpake habang ganap na nawawala ang balangkas ng proteksyon na ginagamit ng mga bihasang manlalakbay. Ipakita ko sa iyo ang isang mas mahusay na paraan. Ang 70-30-10 na sistema ay nagsisimula eksaktong 70 araw bago ang pag-alis sa Mayo ng taong 2026. Ang pinakamainam na panahon para sa paghahanda ng medikal na karaniwang hindi napapansin ng karamihan sa mga biyahero. Schedule ang iyong pre-travel na appointment sa doktor sa loob ng panahong ito at narito kung bakit. Ang mga internasyonal na kinakailangan sa pagbabakuna ay madalas na tumatagal ng 4 hanggang 6 na linggo upang maging ganap na epektibo, habang ang mga pagsasaayos ng reseta ay nangangailangan ng panahon ng pagsubok na hindi makakaapekto sa iyong mga petsa ng paglalakbay. Sa panahon ng appointment na ito, humingi ng tinatawag na mga insider ng industriya na Border Ready Medication Letter, isang partikular na dokumentasyon na gumagamit ng internationally recognized na terminolohiya upang ilarawan ang iyong mga kondisyon at gamot. Ang tumpak na pag-format na ito ay pumipigil sa mga nakakadismayang pagkaantala sa seguridad na nagpapahirap sa mga hindi handang biyahero. Ngunit narito kung saan ganap na nagkakamali ang karamihan sa mga biyahero sa mga gamot. Ang karaniwang diskarte sa pill organizer ay nabibigo sa disruption test. Ano ang mangyayari kapag naantala ang mga flight o nawala ang bagahe? Ginagamit ng mga profesional ang 30% na panuntunan ng kalabisan. Isang set ng mga gamot ang nananatili sa iyong personal na item, hindi kailanman sa overhead luggage. Ang isa pang 30% ay nasa iba't ibang bagahe at ang huling 30% ay ipinamamahagi ng iba para sa mga internasyonal na emerhensiya. Gusto mo bang malaman ng isang estratehiya na hindi sasabihin sa iyo ng karamihan sa mga travel doctor, ang 10 araw na buffer approach? Laging mag-impake ng 10 karagdagang araw ng gamot lampas sa iyong planadong petsa ng pagbabalik. Bakit? Dahil pinapakita ng data na ito ang average na maximum na pagkaantala na nararanasan ng mga biyahero sa panahon ng malalaking kaguluhan, tulad ng mga kaganapan sa panahon o welga ng mga airline.
Sa tingin mo ay sakop ka na ng iyong travel insurance? Mag-isip muli. Karamihan sa mga patakaran ay may nakatagong pre-existing condition clause na maaaring magpawalang bisa sa iyong coverage. Ang solusyon, ipadokumento sa iyong doktor ang anumang kondisyon bilang stable sa loob ng 70+ araw bago bumili ng insurance. Ang simpleng parirala na ito ay nagbabago kung paano ikinaklasipika ng mga kumpanya ng seguro ang iyong katayuan sa kalusugan. Ngunit paano ang isang lihim na makakatipid sa iyo ng libo-libo sa iyong susunod na flight booking? Patuloy na manood. Lihim na pangalawa, ang pag-book ng flight na triple play. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbabayad ng premium na presyo at pagkuha ng mga insider deal ay nakasalalay sa 3 partikular na estratehiya sa pag-book na aktibong itinatago ng mga airline sa mga customer na mahigit 40. Una, kalimutan ang lahat ng narinig mo tungkol sa Martes bilang pinakamagandang araw para mag-book ng flight. Ang payo na iyon ay luma na. Ang bagong sweet spot ng industriya ay ang tinatawag na mga insider na displacement window. Eksaktong 54 hanggang 57 araw bago ang domestic flight at 114 hanggang 117 araw bago ang internasyonal na flight. Sa loob ng mga tiyak na panahong ito, inaayos ng mga airline ang mga algorithm ng pagpepresyo upang punan ang mga inaasahang bakanteng upuan. Ngunit narito ang estratehiya na ganap na napapalampas ng karamihan sa mga biyahero gamitin ang split ticketing approach. Sa halip na mag-book ng round-trip flight, maghanap ng magkakahiwalay na one-way fares sa magkabilang direksyon minsan gamit ang iba't ibang airline. Ang pamamaraan na ito lamang ay nakatipid sa mga miyembro ng aming komunidad ng average na $237 bawat biyahe noong nakaraang taon. Ang tunay na insider move, tawagan ang international booking number ng isang airline sa halip na ang pangunahing linya ng reservation. Bakit ang mga internasyonal na call center ay may iba't ibang quote authorities at madalas na makakakuha ng mga unadvertised na senior fares na hindi man lang nakikita ng mga domestic representative sa kanilang mga sistema? Ngayon, para sa estratehiya sa pag-upo na nagbabago sa iyong buong karanasan sa flight, ang tinatawag ng mga profesional na comfort corridor, rows 10 hanggang 14 sa mga narrow-body aircraft at rows 20 hanggang 30 sa mga wide-body jet. Ang mga partikular na row na ito ay ang sweet spot sa pagitan ng ingay access sa banyo prioridad sa serbisyo at nabawasan ang turbulence. Halos hindi kailanman ang mga upuan na inirekomenda ng mga airline sa mga nakatatanda. Gusto mo ng isa pang nakatagong kalamangan, mag-book ng shadow row malapit sa mga upuan ng flight attendant. Kinumpirma sa akin ng mga flight attendant na ang mga pasahero sa mga partikular na row na ito ay nakakatanggap ng banayad na prioridad na serbisyo at mas madalas na check-in. Lalo na mahalaga para sa mga nakatatanda na may mga alalahanin sa paggalaw. Ngunit mayroon pang mas makapangyarihang estratehiya na paparating na maaaring ganap na magpabago sa iyong karanasan sa airport. Lihim na pangatlo ang VIP Airport Blueprint. Alam mo ba na mayroong isang buong balangkas ng mga serbisyo at shortcut sa airport na partikular na idinisenyo para sa mga biyahero na mahigit 40 na halos walang sino mang gumagamit? Ipakita ko sa iyo kung paano mag-navigate sa mga airport tulad ng isang bihasang profesional. Una, kalimutan ang karaniwang transportasyon sa airport. Gamitin ang tinatawag na mga Travel Pro na Premium Access Drop-Off at mga partikular na entry point sa terminal na nakalaan para sa mga pasahero ng first class, ngunit talagang available sa sino mang biyahero na may edad 40+. Ipaalam lamang sa iyong taxi o rideshare driver na gamitin ang Premium Access Entrance at ganap mong iiwasan ang pangunahing kaguluhan sa terminal. Narito ang isang bagay na hindi kailanman nadiskubre ng karamihan sa mga biyahero
Ang bawat pangunahing internasyonal na airport ay nag-aalok ng libreng senior assistance services, ngunit sadyang hindi ito gaanong ipinapatalastas. Humingi ng senior transit assistance, hindi serbisyo ng wheelchair kapag nagbubook ng iyong flight at bibigyan ka ng isang dedikadong empleyado ng airport na gagabay sa iyo sa seguridad, customs, at sa iyong gate ng walang stigma ng mga serbisyo para sa may kapansanan. Sa tingin mo ba ay maganda ang TSA pre-check? Ang known traveler status para sa mga nakatatanda ay mas mahusay pa. Kapag nag-apply para sa pre-check, sabay-sabay na humingi ng known traveler senior status verification, ang hindi na i-publish na pagpapahusay na ito ay naglalagay ng flag sa iyong boarding pass. Para sa pinabilis na screening, anuman ang security lane na iyong ginagamit kahit sa mga airport na walang formal na pre-check lanes. Gusto mo ba ang ultimate airport luxury na karaniwang nagkakahalaga ng $450, ngunit maaaring libre para sa mga nakatatanda? Maraming internasyonal na credit card ang nag-aalok ng libreng access sa airport lounge. Ngunit 89% ng mga nakatatandang cardholder ay hindi kailanman inaangkin ang benepisyo na ito. Suriin ang iyong mga kasalukuyang credit card para sa mga benepisyo ng travel enhancement at partikular na magtanong tungkol sa eligibility para sa lounge access. Maaaring mayroon ka na ng premium perk na ito nang hindi mo nalalaman. Ang susunod na lihim ay maaaring magligtas sa iyo mula sa pinakakaraniwang travel health disaster na sumisira sa libu-libong senior trip bawat taon. Lihim na, pang-apat ang anti-fatigue protocol. Ang travel fatigue ay mas malala sa mga nakatatanda kaysa sa anumang ibang pangkat ng edad. Ngunit mayroong isang sistematikong diskarte na hindi gusto ng industriya ng travel wellness na malaman mo dahil ginagawa nitong hindi na kailangan ng kanilang mga mamahaling produkto. Magsimula sa tinatawag na mga flight crew na 4-2-1 hydration formula. Uminom ng 4 na ounces ng tubig bawat 2 oras simula isang araw bago lumipad. Ang partikular na timing at dami na ito ay nag-optimize ng hydration nang hindi nagiging sanhi ng labis na pagpunta sa banyo. Isama ito sa pag-alis ng alcohol at caffeine 16 na oras bago ang flight upang maiwasan ang dehydration cycle na nagiging sanhi ng pinakamasamang travel fatigue. Ang posisyon sa pag-upo na ginagamit ng karamihan sa mga biyahero ay ganap na mali. Tinuturuan ng mga flight attendant ang mga bagong crew member ng 30-30-30 na posisyon. Ayusin ang iyong upuan upang lumikha ng 30 degree na anggulo sa iyong tuhod, balakang at siko. Ang partikular na konfigurasyon na ito ay nag-optimize ng sirkulasyon at nagpapababa ng paninigas ng hanggang 60% sa panahon ng mahabang flight. Narito ang isang game-changing na tool na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga biyahero: compression arm sleeves. Habang karaniwan ang compression socks, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sirkulasyon ng braso ay pantay na mahalaga para sa pagpigil sa pagkapagod at pamamaga. Maghanap ng mga sleeves na may 15 hanggang 20 mm ng mercury pressure ratings, ang parehong medical na grado na ginagamit ng mga atleta para sa paggaling. Ang in-flight napping technique na ginagamit ng mga international flight crew ay tinatawag na 2-cycle rest. 30 minutong sesyon ng pagtulog sa halip na isang mas mahabang tulog. Ang diskarte na ito ay gumagana sa natural na ritmo ng iyong katawan upang magbigay ng mas maraming pagpapanumbalik kaysa sa isang solong mas mahabang panahon ng pagtulog na madalas na nag-iiwan sa iyo na mas antukin. Ngunit ipapakita ko sa iyo ang isang digital travel hack na maaaring magligtas sa iyo ng libo-libo kung makaharap ka ng medikal na emerhensiya sa ibang bansa. Lihim na panlima ang digital safety system. Habang ang karamihan sa mga biyahero ay nakatuon sa pisikal na kaligtasan, ang tunay na panganib ay madalas na kinasasangkutan ng
Ang komprehensibong digital system na ito ay nagpoprotekta sa lahat mula sa iyong medikal na pangangailangan hanggang sa iyong mga bank account. Magsimula sa paggawa ng tinatawag ng mga eksperto sa seguridad na Travel Vault, isang secure, naka-encrypt na digital folder na naglalaman ng lahat ng mahahalagang dokumento. Ngunit huwag lang mag-imbak ng pangunahing impormasyon. Isama ang tinatawag ng mga profesional na escalation documents, mga handang sulat na partikular na humihingi ng tulong sa konsulado, interbensyon ng seguro o medikal na paglilikas gamit ang eksaktong terminolohiya na nag-uudyok ng agarang aksyon. Narito ang inirekomenda ng mga eksperto sa cybersecurity. Gumawa ng isang dedikadong travel email address na ginagamit lamang para sa mga reservation at mga korespondensya sa biyahe. Ito ay naglalagay ng lahat ng iyong impormasyon sa paglalakbay mula sa iyong pangunahing inbox, ginagawang mas madaling i-access at mas ligtas mula sa potensyal na paglabag. Ang estratehiya sa mobile phone na ganap na nagkakamali ang karamihan sa mga biyahero ay ang pagdepende sa regular na serbisyo ng cellular sa ibang bansa sa halip gamitin ang dual authentication pathway. Isama ang isang international eSIM electronic SIM sa isang offline authentication app tulad ng Authy o Google Authenticator. Tinitiyak nito na ma-access mo ang mga critical na account kahit walang maaasahang serbisyo ng cell. Hindi naiintindihan ng karamihan sa mga biyahero na ang parehong mga Android at Apple device ay may built-in na medical ID features na sinanay na i-access ng mga international emergency responder kahit sa mga nakalak na telepono. Ang tamang pag-configure ng mga ito sa iyong mga kondisyon, gamot at mga emergency contact ay literal na maaaring magligtas ng iyong buhay sa isang banyagang bansa. Ngunit marahil ang pinakamahalagang lihim sa paglalakbay ay kinasasangkutan ng pera, partikular kung paano iwasan ang mga bayarin at bitag na target ang mga nakatatandang biyahero. Lihim na panganib ang Financial Protection Framework. Ang mga industriya ng pagbabangko at credit card ay kumikita ng bilyon-bilyon mula sa mga biyahero na hindi nauunawaan ang mga simpleng estratehiya sa proteksyon sa pananalapi na ito. Una, ipatupad ang tinatawag na mga financial advisor na distributed access method. Paghahati ng iyong pondo sa paglalakbay sa maraming access point. Ang pinakamainam na konfigurasyon ay 40% sa isang pangunahing credit card, 30% sa isang backup card mula sa ibang bangko, 20% sa pera ng destinasyon, at 10% sa isang espesyal na travel card tulad ng Wise o Revolut. Narito ang madalas na nadiskubre ng karamihan sa mga biyahero nang huli na. Halos bawat credit card ay naniningil ng nakatagong conversion fees na 2 hanggang 3% sa mga foreign transaction kahit na magbayad ka sa iyong home currency. Ang solusyon ang tinatawag ng mga insider ng industriya na native currency processing. Laging piliin na magbayad sa lokal na currency kapag binigyan ng opsyon sa mga terminal. Ang estratehiya na ito lamang ay karaniwang nakakatipid ng 3 hanggang 5% sa bawat pagbili. Ang estratehiya sa abiso ng bangko na ginagamit ng karamihan sa mga tao ay mapanganib na hindi kumpleto. Sa halip na ipaalam lamang sa iyong bangko ang mga petsa ng paglalakbay, humingi ng graduated authorization limits, mga predeterminadong pagtaas ng authorization sa paggastos na automatikong magti-trigger batay sa iyong lokasyon. Pinipigilan nito ang karaniwang problema ng mga lehitimong pagbili na tinanggihan na habang pinananatili pa rin ang proteksyon sa pandaraya. Gusto mo bang malaman kung paano iniiwasan ng matalinong biyahero ang labis na singil sa ATM sa ibang bansa? Gamitin ang stage withdrawal strategy, gumawa ng mas kaunti, mas malaking withdrawal na tiyak na nakaplano sa iyong biyahe sa halip na madalas na maliliit. Kalkulahin ang iyong inaasahang pangangailangan sa cash at mag-withdraw sa 2 hanggang 3 transaksyon lamang
upang mabawasan ang mga flat fees na mabilis na naiipon sa maraming withdrawal. Ngunit gaya ng ipinangako namin kanina, bukod sa lahat ng tactical hacks at senior-only travel perks, mayroong isang pagbabago sa kaisipan na maaaring ganap na magpabago sa kung paano mo mararanasan ang mundo sa anumang edad. Ang opportunity mindset na nagbabago sa lahat. Ang pinakabihasa at natupad na biyahero ay may isang karaniwang katangian. Nakikita nila ang oportunidad, hindi mga hadlang. Sa halip na lapitan ng paglalakbay na may problem-solving mindset, laging sinusubukang ayusin ang mga pagkaantala, iwasan ang abala o kontrolin ang hindi makontrol. Tinatanggap nila ang tinatawag ng mga eksperto na opportunity mindset. Kapag nakansel ang isang flight, ang karaniwang biyahero ay nakakaramdam ng stress at pagkatalo. Ngunit ang mga may opportunity mindset ay nakakakita ng pagkakataon upang tumuklas ng bagong bahagi ng airport, mag-enjoy ng hindi planadong pagkain, o makilalang isang tao na hindi nila nakakausap kung hindi man. Hindi lang ito tungkol sa pananatiling positibo. Ito ay tungkol sa pagpili ng kuryosidad, kaysa sa pagkadismaya, pagpili ng presensya, kaysa sa gulat. Tulad ng sinabi sa amin ng isa sa aming mga hindi kapanipaniwalang manonood, isang 78 taong gulang na solo globetrotter. Hindi na ako naglalakbay. Nagkakaroon ako ng mga pakikipagsapalaran. Minsan ang pakikipagsapalaran ay hindi ang pinlano ko, ngunit laging sulit itong maranasan. Kapag naintindihan mo ang opportunity mindset na ito, ang bawat biyahe, anuman ang mangyari, ay maaaring maging isa sa mga pinakamahusay na karanasan sa iyong buhay. Alin ang susubukan mo muna sa iyong susunod na paglalakbay? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento. Gustong-gusto kong marinig kung paano ka maglakbay ng matalino. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like ito. Talagang nakakatulong ito sa mas maraming matatalinong biyahero tulad mo na matuklasan ang mga nakatagong hiyas na ito. I-hit ang subscribe button at i-on ang notifications dahil marami kaming makapangyarihang tips at insider secrets na paparating sa iyo bawat linggo. Huwag palampasin ang video na ito sa mga bagong airline carry-on rules na malamang na hindi mo pa naririnig. Ito ay maaaring magligtas sa iyo mula sa mga sorpresa na bayarin at malaking pagkadismaya sa iyong susunod na biyahe. Maraming salamat sa inyong lahat at huwag kalimutang mag-subscribe sa Lipad Kasama Senior para sa mas marami pang travel tips